Ate, si Mami yun. Sigurado kong siya yun. Pasigaw na sabi ni Ella at may tinuro. Agad namang sinundan ni Cindy ang tingin na tinuturo ni Ella. Si Mami nga! Sigaw naman ni Cindy at mabilis na hinawakan ng kamay ng kapatid saka tumakbo para habulin ang babaeng matagal na nilang hinahanap na ngayon ay papaalis naman. Mami, hintayin mo kami! Sigaw ni Ella. Huminto ang babae at nilingon ng kambal na nakakunot ang noo. Mabilis na naman niniyakap ni Cindy at Ella ang babae nang makalapit nga sila rito. Nagsimula na nga ring umiyak ang kambal. Mami, miss na miss ka na po namin. Bumalik ka na po, please. Umiiyak na sabi ni Cindy. Magpapakabait po kami ng husto ni ate. Bumalik ka na po sa amin, sabi ni Ella. Nagugulhan naman ang babae sa mga sinasabi ng mga bata. Pasensya ng mga bata pero hindi akong hinahanap nyo. Naliligaw ba kayo? Ikaw po ang Mommy Kate namin. Matagal ka pong umalis kaya po kami naglakas ng loob para hanapin ka, sabi ni Ella. Kaya bang alalahanin ng puso mo ang matagal nang nakalimutan ng isip mo? Malalim na huminga si Kate bago sinigaw ang pangalan ng asawa niya na si Eric. Hawak-hawak niya ang malaki niyang tiyan at ang bewang. Nararamdaman na niya ang pagsakit lalo na ang tiyan niya. Eric, bilisan mo! Manganganak na ako! Sigaw ni Kate ulit. Dali-dali namang lumapit sa kanyang asawa na may dalang bag kung saan nakalagay ang mga kakailanganin nila sa ospital. Dahan-dahan lang, sabi ni Eric habang inalalayan si Kate palabas ng malaki nilang bahay. Nang makalabas, ay agad na tinungo nila ang kotse sa garahe at mabilis na pinaandar yun ni Eric papunta sa malapit na ospital. Pagdating, ay agad din namang inasikaso ni Kate hanggang sa naging successful din naman ang panganganak nito. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo, buwan, hanggang sa naging 4 na taon na. Naging maayos naman ang pagsasama ni Eric at Kate, pero ang lahat ng to ay bigla namang gumuho sa hindi inaasahang pangyayari. Sigurado ka ba na ayaw mo na sumama sa amin? Pagkakataon na rin ito para makilala namin ang dad mo at makilala niya ang mga anak natin, sabi ni Eric. Naiintindihan ko ang gusto mong mangyari, Eric. Sa ngayon ay ako na munang intindihin mo dahil may gusto pa akong linawin sa dad ko. Sa susunod sisiguraduhin ko na dadalhin at ipakikilala ko na kayo sa kanya. Babalik din naman ako bukas, sabi naman ni Kate. Mommy, umuwi ka po kaagad dahil hintayin ka po namin. May ngiting sabi ni Cindy, ang panganay na kambal na anak ni na Kate at Eric. Oo nga po, Mommy, bilisan niyo pong umuwi sabi naman ni Ella na siyang bunso. Ngumiti naman si Kate sa kahinalikan sa noo ang kambal sa kabinalikang tingin kay Eric. Huwag ka nang mag-alala, babalik ako, okay? Paniniguro naman ni Kate sa kahinalikan si Eric sa labi tumalis na rin. Hindi alam ni Eric pero kinakabahan kasi siya. Kahit ganoon, hindi rin nagpapigil si Kate. Uuwi kasi muna siya sa probinsya nila kung nasaan ang daddy niya. May hasyenda sila doon at halos 4 na taon na nga rin silang hindi nagkikita ng dad niya. Namatay kasi nang maaga ang mom niya at nag-asawa muli ang dad niya. Hindi yun matanggap ni Kate kaya umalis siya sa kanila at nakilala si Eric hanggang sa nagpakasal sila at nagkaanak. Ngayon ay nagpasya siya na umuwi para magkabati na nga sila ng dad niya. Narating din ng ligtas at maayos ni Kate ang dating bahay nila. Masaya siya at masaya din ang dad niya nang makita nila ang isa't isa. Ito nga pala ang tita Sylvia mo, anak. At ito naman si Ashley, ang anak niya sa pagkadalaga. Pagpapakilala ng dad niya na naging asawa nito. Masaya po akong makilala kayo. May ngiti sa labi na sabi ni Kate. Kinalimutan na niya ang negatibong bagay na naiisip niya at tanggap na rin niya ang kasiyahan na gusto ng dad niya. Nice to finally meet you too, Ate Kate. Kahit na 1 taon lang ang agwat natin, sana hayaan mo kung tawagin kang ate.
May sigla namang sabi ni Ashley. Sige, walang problema yun sa akin, sabi naman ni Kate. Nag-usap naman sila at nagkaayos din sina Kate at ang dad niya. Sumapit naman ang gabi at hindi na muna sinabi ni Kate ang tungkol kay Eric at sa mga anak niya dahil balak niya na sorpresahin ang dad niya. Ate, gising, samahan mo naman ako. Naalimpungatan si Kate dahil sa naririnig niya kaya minulat niya ang kanyang mga mata at nakita si Ashley. Ashley? Anong kailangan mo? Malalim na ang gabi ah. Kunot noon namang tanong ni Kate saka umupo sa kama. Samahan mo naman ako sa labas. May kikitain kasi ako importante at natatakot kasi ako sa daan eh. Sige na, please. Huwag mo sana itong sabihin kina mom at dad. Nagtaka naman si Kate. Hindi ba pwede bukas na lang? Bakit sa ganitong oras pa? Tanong niya. Ang totoo niyan, buntis kasi ako at kikitain ko ang ama ng pinagbubuntis ko. Gusto kong samahan mo ko at bukas din para may paliwanag kina mom at dad ang sitwasyon ko. Pabulong na sabi ni Ashley. Naramdaman naman ni Kate ang lungkot at pagkadismaya sa boses nito kaya napabuntong hininga na lamang siya. Wala na siyang napagpilian pa kundi ang samahan lumabas si Ashley. Gumamit sila ng kotse at maingat na nilisan ang bahay na walang nagagawang ingay. Si Ashley ang nagmamaneho at hindi alam ni Kate kung saan sila pupunta. Hindi na niya masyadong kabisado ang daan. Hininto ni Ashley ang kotse matapos ang ilang minuto at bumaba. Saka naglakad na kasunod naman si Kate sa kanya. Bakit parang nasa kakahuyan na tayo? Tama pa ba tong nilalakaran natin, Ashley? Pagtatakang tanong ni Kate. Huminto naman si Ashley sa paglalakad at lumingon kay Kate. Ayos na naman ang buhay namin ah. Pero bakit bumalik ka pa? Gusto mo bang agawin ang lahat ng sakin? Tanong ni Ashley. Agad naman, na nagtaka si Kate sa pinagsasabi ni Ashley. Ano bang sinasabi mo? Hindi kita maintindihan, Ashley. Nagugulhan niyang sabi. Agad namang hinila ni Ashley ang kamay niya at mabilis na itinulak. Nanlaki naman ang mga mata ni Kate nang dahil sa gulat. Don't worry ate, lahat ng iniwan mo aalagaan at iingatan ko. Matapos marinig ang huling mga salita na binitawan ni Ashley ay naramdaman na lamang ni Kate ang katawan na bumababa. Nahulog siya at agad niyang napagtanto na tinulak pala siya ni Ashley sa may bangin. Tanging pagpikit ng mga mata lamang ang nagawa ni Kate habang inaalala ang mga anak niya at si Eric. Naramdaman niya rin ang malamig na tubig na nasa buong katawan niya at dahil sa malakas na impact ng pagbagsak sa dagat ay nawalan siya ng malay. Mabilis namang umuwi si Ashley sa kanila na parang walang nangyari. Kinabukasan hinanap ng husto ni Roger na dad ni Kate ang anak. Walang may ideya at nakakita kung nasan si Kate. Tahimik naman si Ashley at hindi nagsasalita sa nangyari. Lumipas ang ilang araw at hindi pa rin nila matagpuan si Kate. Sa kabilang banda, Daddy, hindi ba't ilang araw na po noong umalis si Mommy? Bakit hindi pa po siya bumabalik? tanong naman ni Cindy sa daddy niya. Miss ko na po si Mommy. May lungkot naman na sabi ni Ella. Nasa may sala sila umaasa, nasusulpot si Kate anumang oras. Kahit si Eric ay sobrang nag-aalala na hindi man lamang nagte-text o tumatawag ang asawa niya. Maghintay pa tayo. Sigurado kung uuwi din ang mommy niya, okay? May lambing na sabi ni Eric sa kambal. Sir Eric, may naghahanap po sa inyo. Biglang sabi ni Manang Esther na kasambahay nila. Pumasok naman sa main door ang isang magandang babae na hindi familiar o kilala ni Eric. Pwede ko bang makausap ang asawa ni Kate? Tanong ng babae. Inutusan naman kaagad ni Eric si Esther na dalhin sa ikalawang palapagang kambal kung nasa ng playroom. Sumunod naman si Esther. Kilala mo si Kate? Anong nangyari? May nangyari ba sa kanya? Ilang araw na siyang hindi umuwi. May pag-aalalang sabi ni Eric. Pinaupo niya muna ang babae sa sofa, nakaharap niya.
Pasensya ka na sa biglang pagdating ko. Ako nga pala si Ashley. Stepsister niya ako ang totoo niyan. Bigla na lang siyang nawala nung nagpunta siya sa amin. Hinanap siya ni Dad at wala pang lead kung nasaan siya. Naghanap ako ng impormasyon tungkol sa kanya at nalaman ko nga na may pamilya siya. Baka may ideya kayo sa pagkawala niya. Depressed ba siya? O maraming problema? Hindi naman agad nakapagsalita si Eric nang dahil sa gulat. Anong sinasabi mo? Masaya kaming pamilya at hindi kami nagkaroon ng malalim na problema. Imposible na bigla na lamang siyang lumayo. Baka may nangyari ng masama sa asawa ko. Baka may tumangay sa kanya. May diin na sabi ni Eric. Sino naman ang tatangay? Wala namang kaaway ang pamilya natin At base sa sinasabi mo ay mukhang wala rin kaaway sa Ate Kate. Tutulong ako sa paghahanap. Hindi ako susuko hanggang sa makita ko si Kate. Seryoso at porsigido namang sabi ni Eric. Gaya ng sinabi niya, ginawa rin niya ang lahat para hanapin ang asawa. Lahat ng paraan ay ginamit na niya. Hinanap niya ito sa buong bayan, sa probinsya nito pero wala talaga. Pati na rin sa syudad wala. Ramdam na ramdam din niya ang lungkot ng kambal dahil sa pagkawala ni Kate. Kahit na inasikaso ni Eric ang paghahanap ni Kate, ay hindi naman siya nawawala ng oras sa mga anak at sa trabaho. Malaki ang kumpanya ni Eric at kasama niya si Kate sa pagtaguyod nito. Wala na siyang mga magulang at tanging sina Kate at ang kambal lamang ang pamilya niya. Nawawalan man siya ng gana ay pinapanatili pa rin niya ang sarili niya para sa mga anak. Magpahinga ka rin, Eric. Hayaan mo na ang mga anak mo sa akin. Naalagaan ko sila. Mga pamangkin ko rin sila at kaya ko silang ituring na anak. Kailangan mong magpahinga dahil nakikita rin nila ang pagod mo. May pag-aalala lang sabi ni Ashley. Kasalukuyan na siyang nasa bahay ni Eric para may makatulong sa pag-aalaga ng kambal na napapalapit na rin sa kanya. Salamat sa concern mo, Ashley. Tatandaan ko yan. Tanging sabi naman ni Eric, kung talagang mahal kayo ni ate, babalikan niya kayo. Sigurado naman siguro tayo na buhay siya dahil wala tayong nakitang katawan niya sa paghahanap. Hayaan muna natin siya dahil baka may problema lang din siyang kinakaharap. Anong klaseng rason yan? Para maglaho na lamang siya bigla. Kahit iniisip man lang sana niya ang mga anak namin bago siya umalis. Sana nga bumalik na siya dahil kailangan niyang ipaliwanag lahat sa amin. Parang may galit na nga nasabi ni Eric. Saka naglakad na patungo sa kwarto niya. Pagpasok niya sa loob, sinara niya ang pinto pero hindi nilaka tumupo sa kama. Napahilamos siya ng muka gamit ang kamay. Ilang sandali lang hindi na nga rin niya napigilan pa ang sarili na maiyak. Sa nangyayari? Ano bang nagawa ko para umalis ka, Kate? May nagawa ba ako na nakasakit sa'yo? Bakit mo kami biglang iniwan? Paano na sina Cindy at Ella? Bulong na tanong ni Eric habang tumutulo ang luha. Nasasaktan siya sobra. Handa naman siya palagi sa anumang pagsubok na pagdaanan ng pamilya niya pero hindi niya inaasahan ang pagkawalay ni Kate sa kanila. Iniisip niya noon na kaya nila lahat ng pagsubok basta magkasama at kumpleto sila pero kulang na sila ngayon. Daddy? Napahinto si Eric at napatingin sa may pinto ng kwarto. Nakita niya naman ang kambal na anak na pumasok sa kwarto niya at lumapit sa kanya. Huwag ka nang umiyak, Daddy. Nandito naman kami ni Ellie. Sigurado ako na may reason po si Mommy. Babalik po si Mommy, Daddy. Love niya po tayo. Magkasunod na saad nila Cindy at Ella. Ngumiti naman si Eric habang patuloy na lumuluha. Niyakap niya ang mga anak ng mahigpit. Magpapakatatag siya kahit anuman ang mangyari. Kailangan niyang maniwala sa sarili at magpatuloy para sa mga anak niya. At kung babalik man si Kate, ay hahayaan niya itong magpaliwanag, lalo na't gustong gusto niya talaga ang bumalik dito. Mabilis na lumipas ang mga araw, linggo at buwan. Patuloy pa rin ang paghahanap nila kay Kate pero wala pa rin silang nakita. Pilit rin na binabalik ni Eric ang sigla niya para magpatuloy at mapasaya
ang mga anak. Sa tulong ni Ashley naging maayos din ang lahat hanggang sa lumipas ang 4 na taon. 4 na taon na nang mawala ang mommy nyo. Kaya dapat ay maghanap na ng bagong asawang daddy nyo. Gusto nyo naman siyang maging masaya, di ba? Tanong ni Ashley sa kambal na nasa playroom. 8 taon na ang mga ito at nag-aaral na. Umiling-iling nga sila. Ayaw po namin, gusto po namin si Mommy lang po, babalik po siya. Alam po namin na babalik si Mommy. Sabi ni Cindy. Oo nga po, magiging happy family kami ulit. Tugon naman ni Ella. Talagang hindi kayo sumusuko ano? Kailangan nyo nang tanggapin na wala na ang mommy nyo. Kaya tumigil na kayo sa paghihintay. Nandito naman ako. Mabait ako sa inyo. Kaya ako na lang magiging mommy nyo. Tita ka lang namin, Tita Ashley, ayaw namin napalitan si mommy. Pang-angal naman ni Ella. Tinignan naman ni Ashley nang masama si Ella at naikuyom niya ang kamay. Wala na kayong magagawa kung gusto nyong maging masaya ang daddy nyo. Hahayaan nyo na lang ba siyang magluksa palagi at nasasaktan? Kailangan din na maging masaya ang daddy nyo, wag sarili nyo lang iniisip nyo. May diin, nasabi niya. Pero, tita, hindi ganun si Daddy. Sinabi niya na masaya siya kapag masaya kami at support niya kami, palagi. Sad pa nga nito. Suportahan nyo rin paminsan-minsan ang daddy nyo. Ang bata-bata nyo pa, ang selfish nyo na. Tila may galit na sabi ni Ashley. Saka tumayo at lumabas sa playroom. Naiwan naman ang kambal na may lungkot sa kanilang muka. Matatalino sila. At mataas na ang pagkakaintindi nila sa mga bagay-bagay sa paligid nila kaya naman nakukuha nila ang punto ng sinasabi ni Ashley. Ate Cindy, bakit parang nag-iba na si Tita Ashley? Hindi ba kasing bait niya si Mommy dati? Totoo ba lahat ng sinabi niya? Hindi na rin ba talaga babalik pa si Mommy? Sunod-sunod na tanong ni Ella. Hayaan mo na siya, Ella, malakas naman ang kutob natin. Nababalik si Mommy, hindi ba? At maniwala rin tayo kay Daddy. Sabi naman ni Cindy. Dahan-dahan namang tumango si Ella at nagpatuloy na rin sila sa paglalaro sa playroom. Si Ashley naman, tinungo ang sala kung saan nadatnan niya si Eric na seryosong-seryosong nakatingin sa laptop niya. Eric, magpakasal tayo. Mahal kita at gusto kong manatili sa tabi mo kasamang mga bata. Kailangan din nila ng ina. At kaya kong gampanan ang role na yon. Teritsahang sabi ni Ashley dahilan para mapahinto si Eric sa ginagawa nito at tinignan siya. Hindi ko matutupad ang gusto mo. Hanggat sa hindi nakikita si Kate o kahit may katibayan man na wala siya. Sabi naman ni Eric sa kabinalik ang atensyon sa ginagawa. Naiintindihan ko pero sabihin mo, tanggap mo naman ako bilang bagong mami ng mga anak mo, di ba? Maaari rin naman tayong magpakasal matapos ang ilan pang taon kapag hindi bumalik si Ate Kate. Tumango si Eric. Tanggap kita kung tanggap ka nila. Nagpapasalamat ako sa pananatili mo sa amin sa kabila ng lahat, Ashley. Hindi naging madali sa amin lahat. At kaya kong suklian lahat ng kabaitan mo. Ng mga anak ko. Tutuparin ko ang gusto mo sa tamang panahon, huwag kang magmadali. Hindi naman ako tatakas eh. Nakahinga naman ng maluwag si Ashley at tumabi kagad kay Eric. Niyakap nga niya ang braso nito. Salamat din dahil tinanggap mo ako, Eric. Pangako, hindi kita bibiguin sa mga sinabi ko na pagbubutihin ko ang pag-aalaga ko sa inyo, lalo na sa kambal. May lambing na sabi ni Ashley. Nanatili namang tahimik si Eric habang nagpapatuloy sa ginagawa niya. Nitong mga lumipas na taon ay naging palaging seryoso si Eric. Nagbabago lang ang emosyon niya sa tuwing nakakasama niya ang mga anak. Naging lantang gulay siya sa karamihan at mas ginugulang oras sa pagtatrabaho sa sarili kumpanya habang binibigyan pa rin ng sapat na oras ang mga anak. Matapos makapagluto si Esther, nang hapunan ay tinawag din niya ang lahat at sabay-sabay na silang kumain. Daddy, tuloy pa rin po bang pamamasyal natin bukas? Tanong ni Cindy habang sumusubo ng pagkain.
Oo naman, kaya matulog kayo ng maaga para marami kayong lakas bukas sa pamamasyal. May ngiti namang sabi ni Eric. Yay! Excited na ako! Masaya namang sabi ni Ella. Matapos kumain, ay nagpaalam na rin si Eric na aakyat na sa kwarto dahil tatapusin niya ang ginagawa niya para bukas ay whole day sila gagala kasama ang mga anak. Naiwan naman si Esther na nagliligpit sa kusina kasama ang kambal at si Ashley na kumakain ng dessert. Bilisan yung kumain at papatulugin ko pa kayo. Utos nga ni Ashley sa kambal. Wag na po tita, si daddy na po ang palaging nagpapatulog sa amin kaya hihintayin po namin siya na matapos. Sabi naman ni Cindy. Hindi niyo ba nakita? Busy ang daddy niyo kaya matuto kayo na matulog na hindi siya ang nagpapatulog. Masyado niyo nang pinapahirapan ng daddy niyo. Hindi naman po sinasabi ni daddy na nahihirapan siya eh. Sabi naman ni Ella. Nagulat naman sila nang binagsak ni Ashley ang kutsarang gamit niya. Ang titigas talaga ng ulo niyo no? Hindi ba kayo nakaintindi sa mga sinasabi ko? Akala ko ba matatalino kayo? Galit na sambit ni Ashley. Dahil sa gulat ay mangiyak-ngiyak namang tinignan ni Ella ang ate niya. Tama na po tita, naiiyak na po si Ella. Sabi ni Cindy. Anong pakialam ko kung iiyak siya? Tigilan niyo na nga ang pagiging spoiled brat niyo? Gusto niyo bang ibenta ko kayo ha? Tama na po ma'am. Mga bata pa sila, kaya hindi nila masyadong naiintindihan ang nangyayari. Awat naman ni Esther. Hindi eh. Sumusobra ng mga batang to. Anong pinagmamalaki niyo porket hindi kayo natitiis ng daddy niyo at binibigay lahat ng gusto niya ay magiging selfish na kayo? Agad na nilapitan ni Ashley ang kambal at pinalo pa nga sila sa puwet. Nagsimula na rin umiyak si Ella. Habang si Cindy ay sinasalo ang palo ni Ashley para kay Ella. Tama na po Ma'am Ashley, nasasaktan po sila, wala naman po silang ginagawang masama. Pag-aawat naman ni Esther. Huwag mo akong pigilan man ang may karapatan akong disiplinahin ng mga batang to. Galit na sabi ni Ashley. Matapos naman ng ilang sandali, tumigil din siya at napayakap naman ang kambal kay Esther na pareho nang umiiyak. Huwag na huwag kayong magsusumbong sa daddy nyo sa ginawa ko dahil malalagot talaga kayo. Pagbabanta pa nito. Tahan na mga anak, huwag na kayong umiyak. Gusto nyo bang sabihin ko to sa daddy nyo? May lambing na sabi naman ni Esther sa kambal. Pareho namang umiling-iling sina Cindy at Ella. Huwag na po manang, ayaw po namin ng gulo at magbigay po ng problema kay daddy. Hayaan niyo na po, hindi naman po kami masyadong nasaktan eh. Naluluhang saad nga ni Ella. Kahit ganun, hindi pa rin ako papayag na maulit pa yon. Sabihin niyo kagad kapag pinalo niya kayo ulit ha? Sige po manang, sisiguraduhin ko rin po na poprotektahan ko po si Ella. Sabi naman ni Cindy. Tumango naman si Esther sa kaniyakap ang kambal. Unang beses itong nangyari at gulat talaga si Esther. Mabait na mabait si Ashley pero bigla itong naging masama kanina at hindi niya alam kung bakit. Siguro ay hindi niya pa talaga masyado itong kilala. Tuto pa rin niya naman ang pangako niya ni Kate noon na poprotektahan ng kambal ano man ang mangyari. Hinihiling ni Esther na sana ay bumalik na si Kate dahil malakas ang kutob niya na buhay pa talaga ito. Hindi na rin nagbanggit pa si Esther at ang kambal kay Eric tungkol sa nangyari. Si Eric na rin ang nagapatulog sa kambal dahil ito ang nakasanayan na nila at wala namang reklamo si Eric doon kahit gaano pa siya kapagod. Daddy, totoo po ba na magiging mommy po namin si Tita Ashley? Hindi na ba babalik si mommy? Tanong ni Ella habang inaayos ni Eric ang kumot nila. Magkatabi lang sila ni Cindy na natutulog sa isang malaking kwarto at malaking kama. Hindi ko alam kung babalik pa ba ang mommy niya mga anak. Kung hindi na siya babalik, ayaw niyo bang magkaroon ng bagong mommy? Pabalik namang tanong ni Eric. Babalik siya daddy, sigurado po kami na babalik po si mommy. Tila may kasiguraduhan namang sabi ni Cindy. Ngumiti naman ng tipid si Eric. Hindi na nakipagtalo pa. Hinalikan na rin niya.
sa noong mga anak at nag-good night, saka pinatay ang ilaw sa kwarto at lumabas. Napabuntong hininga naman si Eric. Paano naman babalik ang taong kusang umalis at hindi nagpapahanap? Bulong niya saka naglakad papunta sa kwarto niya. Sumapit ang hating gabi. Naalimpungatan naman si Cindy nang makaramdam ng mabigat sa may bewang niya. Minulat niya ang mata at nakita ang kapatid na nakaupo sa kanya. Ate, hanapin natin si Mommy. Ayoko kay Tita Ashley dahil natatakot ako sa kanya. Bulong ni Ella. Ano ba Ella, saan naman natin siya hahanapin? Saka, gabing-gabi na mag-aalala lang sa atin si Daddy at baka maligaw pa tayo. Sabi naman ni Cindy. Puntahan natin si Lolo, nakuha ko ang address niya. Umalis naman si Ella sa pagkakaupo niya kay Cindy. Kaya umupo si Cindy at tiningnan ng papel na inabot ng kapatid. May nakasulat nga na address doon kung saan nakatira ang Lolo Roger nila. May marami rin ako naipon. Ate, sasakay lang tayo ng bus, diba? Dagdag ni Ella. Nagdadalawang isip man ay gusto rin ni Cindy na mahanap ang mommy nila. May address naman sila, kaya siguro ay hindi rin sila maliligaw lalo na't marunong naman silang magbasa ng mga sign sa daan. Nagdesisyon din ang kambal na tumakas at ginawa nila ang lahat para hindi makagawa ng ingay habang palabas ng bahay. Nagtagumpay naman sila na makalabas sa bahay at nilakasan ang loob na maglakad. Hindi naman madilim dahil marami namang ilaw sa syudad. May mga nakikita rin silang tao dahil may nagtatrabaho pa ng hating gabi. Hindi rin nalimutan ng kambal na magtanong-tanong nang makarating sila sa malapit na terminal ng bus. Nasaan ang magulang niyo? Kayo lang ba? Delikado ang ginagawa niyo, sabi ng isang konduktor. Susunod po ang daddy namin, Manong. Mauna na lang daw po kaming sumakay dahil nasa banyo pa siya. Pagdadahilan naman ni Cindy. Naniwala naman ang konduktor at pinasakay ang kambal sa bus papunta sa terminal ng probinsya kung nasaan ang Lolo Roger nila. Dumami rin ang sakay at hindi na napansin sila ng konduktor matapos silang magbayad agad hanggang sa umandar na rin ang bus. Narating din naman nila ng ligtas terminal kung saan sasakay pa ulit sila ng bus para makarating sa probinsya. Santa Rosa ang address na nasa papel. Kailangan nyo pang sumakay ng isang bus at tatakbo ito ng 3 oras. Papunta sa terminal sa probinsya ng Santa Rosa. Sabi ng napagtanungan ng kambal. Ganun po ba, Manong? Sige po, marami pong salamat. May ngiti namang sabi ni Cindy. Walang anuman, mag-iingat kayo. At huwag kayong lalayo sa magulang nyo, baka maligaw kayo. Tumango si Cindy at nagpaalam na rin. Hinila niya si Ella papunta sa isang sulok dahil kanina pa ito kumakalabit sa kanya habang nakikipag-usap siya kanina sa Manong. Ano bang problema, Ella? Nagugutom ka na ba? Tanong ni Cindy. Ate, si Mami yun. Sigurado akong siya yun. Pasigaw na sabi ni Ella at may tinuro. At agad naman ang sinundan ni Cindy ang tingin na tinuro nga ni Ella. Si Mami nga! Sigaw naman ni Cindy at mabilis na hinawakan ang kamay ng kapatid saka tumakbo para habulin ang babaeng matagal na nilang hinahanap na ngayon ay papaalis naman. Mami, hintayin mo kami! Sigaw ni Ella. Huminto ang babae at nilingon ang kambal na nakakunot ang noo. Mabilis naman na niyakap ni na Cindy at Ella ang babae nang makalapit na sila rito. Nagsimula na rin na umiyak ang kambal. Mami, miss na miss ka na namin. Bumalik ka na po, please. Magpapakabait na po kami ng husto. Bumalik ka na po sa amin. Magkasunod na saad nila Cindy at Ella. Nagugula naman ang babae sa mga sinasabi ng mga bata. Pasensya ng mga bata pero hindi ako ang hinahanap nyo eh. Naliligaw ba kayo? Ikaw po ang Mommy Kate namin. Matagal kang umalis kaya po kami naglakas ng loob para hanapin ka. Sabi nga ni Ella. Medyo nagulat naman ang babae nang banggitin ng bata ang pangalan niya.
Dahil pinagtitinginan na rin sila ng mga tao sa paligid at nagbubulong-bulungan na ang mga ito, ay nagdesisyon na lang si Kate na dalhin ang mga bata sa bahay niya. Sasamahan na lang niya ang mga ito na makauwi sa mga magulang nito. Dinala nga ni Kate ang kambal sa munting bahay niya. Panay naman ang tingin ni na Cindy at Ella sa kabuuan ng bahay na gawa sa kalahating semento at kalahating kahoy. Kasalukuyan na nagtatrabaho si Kate bilang call center agent sa bayan at sapat naman ang kita niya sa pangangailangan niya. Mommy, dito kayo nakatira? Umuwi na kayo sa bahay dahil malaki po doon at sigurado po akong namimiss ka na po ni Daddy. Biglang sabi ni Ella nang makapasok. Pinaupo naman ay kitang kambal sa isang sofa na kasyang 2 tao. Kanina niyo pa talaga ako tinatawag na mommy ah. Paano niyo naman nasabi na ako talaga ang mommy niyo? Kamukha ko siya? Marami naman ng tao ang magkahawig eh. Sabi ni Kate. Ikaw po talaga ang mommy namin kahit po magpa-DNA test pa po tayo. Bakit wala po kayong maalala? Nalimutan niyo po ba kami? May lungkot namang tanong ni Cindy. Kate, nandito ka na pala. Bumili lang ako na maluluto. Teka, sinong mga yan? Tanong ng kararating lang na si Rose. Nakikitira lang si Kate sa bahay ni Rose. May katandaan na ito at parang ina na ang turing niya rito. Mga anak niya po kami, bakit walang maalala ang mommy namin? Ano pong ginawa niyo sa kanya? Tanong ulit ni Cindy. Mga anak talaga? Sigurado ba kayo dyan? Gulat na tanong naman ni Rose. Opo, mommy namin siya. Iuwi na namin siya sa amin dahil matagal na po siyang hinahanap ni Daddy. Sabi naman ni Ella. Kate, baka totoong sinasabi ng mga bata? Alamin mo kaya? Pagkakataon mo na to para malaman ang buong pagkatao mo. Pangungumbinsi ni Rose kay Ella. Mga bata lang kasi sila, Nanay Rose. Paano kung pinagtitripan pala nila ako? Nagdadalawang isip naman na sambit ni Kate. Hindi po kami nagsisinungaling, mommy. Paniwalaan niyo po kami. Nagsusumamo namang sabi ni Cindy. Ang mabuti pa kausapin mo muna sila ng masinsinan. Maghahandaan ako ng almusal dahil pasikat na ang araw. Sabi naman ni Rose. Saka tinungo na nga ang kusina para makapagluto. Napabuntong hininga naman si Kate. Saka tumabi sa kambal ng pagkakaupo. Sabihin niyo sa akin lahat-lahat at papakinggan ko kayo pero hindi ibig sabihin na maniniwala na agad ako sa inyo. Sabi ni Kate. Sabay naman na tumango ang kambal. Sige po, mommy. Kapag hindi po kapanipaniwala po, samahan niyo na lang po kami pauwi para makausap niyo po mismo si Daddy. Sabi naman ni Cindy. Tumango na lang din si Kate at nagsimula ng magkwento ang kambal. Ang totoo niya ay walang maalala si Kate sa pagkatao niya. Tanging pangalan lang niya ang alam niya at gumawa na rin siya ng paraan noon para malaman ang pagkatao niya. Pero walang nangyari. Ang alam lang niya ay natagpuan daw siya ni Rose sa tabing dagat na walang malay habang namimili ito ng isda sa mga mangingisda. Inuwi siya ni Rose at tinulungan. Mahigit 4 na taon na rin ang lumipas at hanggang ngayon ay wala pa ring maalala si Kate tungkol sa katauhan niya. So sinasabi niyo na happy family tayo tapos umuwi ako sa amin sa probinsya para makausap ang dad ko at bigla akong naglaho? Paglilinaw ni Kate sa mga impormasyong binigay ng kambal sa kanya. Opo, mommy. Yun lang po ang alam namin at hinanap ka po ni Lolo sa ni Daddy at ni Tita Ashley. Sagot naman ni Cindy. Napakunot noo si Kate. Sino si Tita Ashley? Siya po yung kapatid niyo, mommy. Nasa bahay po sila nung mawala ka po hanggang ngayon. Gusto niya pong maging anak kami pero ayaw po namin eh. Ikaw lang po ang mommy namin. Sabi naman ni Ella. Napaisip naman si Kate sa mga sinabi ng mga bata pero wala talaga siyang maalala sa mga detalyeng sinabi ng mga ito. Isa na lang ang paraan para makumpirma kung tama ba o mali ang sinasabi ng kambal. Wala akong maalala talaga pero sasamahan ko kayo umuwi para makausap ko rin ng daddy niyo. Sana naman, hindi niyo ako ilaglag dahil baka gawin niyo akong kidnapper. At saka makulong ako kahit hindi ko naman talaga kayo dinukot.
Pag-aalangan naman ni Kate. Papunta po kasi kami kay Lolo Roger. Paano po kaya kung doon na lang po tayo pumunta? Baka po mas maalala ka po doon. Mommy! Tumango-tango naman si Kate dahil nakuha niya agad ang punto nito. Sa lugar na iyon siya biglang naglaho at baka na nga may maalala talaga siya roon. Kanina pa tayo nag-uusap, anong mga pangalan niyo? Tanong naman ni Kate. Agad naman na nagpakilala ang kambal. Identical twins ang dalawa, pero agad na may palatandaan si Kate kung sino sa dalawa, sina Cindy o Ella. Tapos na ba kayong mag-usap? Mamaya nyo na ipagpatuloy yan at kumain na tayo dahil nakahanda ng pagkain. Yaya nga ni Rose. Tinungo naman nila ang kusina at sakto naman na may dalawa pang upuan, kaya kasya sila sa mesa. Natuwa rin ang kambal nang makakita ng masarap na ulam sa harap nila. Oo nga pala, nakita niyo ako kanina sa terminal ng bus. Tumakas kayo sa inyo? O ang kailangan ko na kayong iuwi pagkatapos natin kumain? Sigurado kong nag-aalala na ng gusto ang daddy niyo. Biglang sabi ni Kate. Ayos lang po, Mommy. Hindi kami pagagalitan ni Daddy. Lalo na't kasama ka po namin. Sana wag po kayong umalis kaagad pagdating po natin kina Lolo dahil baka dumating po si Tita Ashley. Pagalitan po kami tsaka saktan. Pabulong ang mga huling salita na sinabi ni Ella. Sinasaktan kayo ni Ashley? Bakit naman? Anong karapatan niya? Hindi naman niya kayo anak, hindi ba? Kunot noong tanong ni Kate, hindi niya alam kung bakit sobrang nag-aalala siya. Isang beses lang po yun nangyari at alam po namin hindi na po yun mauulit. Dahil bumalik ka na, Mommy, poprotektahan mo po kami ni Ella, hindi ba? Taas noong sabi nga ni Cindy. Hindi naman agad nakapagsalita si Kate dahil ayaw niyang mangako sa mga ito, lalo na't wala pang kasiguraduhan kung totoo nga ba ang mga sinasabi ng mga bata. Huwag kayong mag-alala kapag napatunayan na si Kate nga ang mommy niyo, kahit sinong tao o monsters pa yan, poprotektahan niya kayo. May ngiti namang sabi ni Rose. Masaya naman ang kambal sa sinabi nito, kaya hindi na rin kumontra pa si Kate at nagpatuloy na lang sa pagkain. Matapos ang ilang minuto, ay nagpaalam naman si Kate kay Rose sa balak niya na paghatid ng mga bata sa lolo ng mga ito. Wala namang kontra doon si Rose at nakasuporta palagi kay Kate. Magiging masaya rin siya kapag nahanap na ng tuluyan ni Kate ang tunay nitong pagkatao. Tinungo nga ni Kate kasama ang kambal ang address ng lolo ng mga ito. Narating din naman nila ang lugar hanggang sa nasa may harap na sila ng hasyenda. Lumapit si Kate sa gate habang hawak sa magkabilang kamay ang kambal. Sakto na mabagbumukas ang gate dahil may lalabas sana na kotse. Pero huminto ito at lumabas mula roon ang nagmamaneho na si Roger. Kate anak, ikaw na ba talaga yan? Naluluhang sambit ni Roger habang palapit kay Kate. Hindi naman nagsalita si Kate dahil wala naman siyang masabi. Hindi niya naman kasi nasisiguro na siya ang anak na hinahanap nito. Lolo! Sabay na sigaw ng kambal at niyakap si Roger. Niyakap din niya ang mga bata pabalik, sakay binalik ang atensyon kay Kate. Kate nga po ang pangalan ko pero hindi ako sigurado kung ako ba ang hinahanap niyong anak. Pasensya na po kayo ha. Diretsahang sabi naman ni Kate. Matagal naman bago nakapagsalita si Roger dahil nagulat siya sa sinabi ni Kate. Kahit ganoon, ay alam niya sa sarili niya na malakas ang kutob niya na si Kate na anak niya ang kaharap niya ngayon. Naiintindihan ko ang sinasabi mo. Pwede ka bang tumuloy muna? Baka kasi ikaw talagang nawawala akong anak. Kung hindi naman ipapangako ko na tutulungan kitang makaalala at mahanap ang pagkatao mo. Seryosong sabi ni Roger. Hindi naman tumanggi si Kate sa offer ni Roger at sumunod sa gusto nito. Nag-usap naman sila at sinabi ni Roger lahat tungkol sa anak niya. Pero wala pa ring maalala si Kate. Paano kaya kung dito ka muna pansamantala? Gusto ko rin na mapacheck up ka sa kilala kong doktor. At kung pahihintulutin mo, magsasagawa tayo ng DNA test para malaman na kagad ang totoo.
Sabi ni Roger. Wala pong problema sa akin yun. Matagal ko na rin naman pong gustong makilala ang pagkatao ko. At kung totoo nga na anak niyo ako, magiging masaya ako roon. May ngiti namang sabi ni Kate. Kung gano'n ipahahanda ko na sa mga kasambahay ang magiging kwarto mo. Hindi na rin umangal si Kate at pinagpahinga na rin ni Roger ang kambal. Si Kate naman ay dinala sa magiging kwarto niya na kwarto ng anak ni Roger. Inikot niya ang bawat sulok ng kwarto at pinagmasdan ng maigi ang nakikita niya. Wala akong naaalala pero pakiramdam ko, hindi ako unang beses na nakaapak sa kwartong to. Bulungan ni Kate. Matapos, ang pag-iikot sa sulok ng kwarto at pagtingin-tingin sa mga albums na nakita niya kung saan kamukhang-kamukha nga niya ang anak ni Roger, ay nagpasya na rin si Kate na magpahinga na muna. Matapos ang ilang oras na pagpapahinga, ay nagising rin si Kate. Tiningnan niya naman ang maliit na orasan sa katabi ng kama na nasa itaas ng drawer, katani ng lamp. Agad siyang napaupo nang magkitang mag-alas 6 na ng gabi. Hindi naman bago sa kanya ang matulog, straight buong araw, dahil iyon ang nakagisnan niya sa pagiging call center agent niya. Kaso wala siya ngayon sa bahay ni Rose. Baka kasi masyado na siyang nagfe-feeling at home. Agad na bumangon si Kate at lumabas ng kwarto para bumaba mula sa ikalawang palapag ng mansyon. Nadatnan niya naman si Roger sa sala na may katabing babae at kausap na lalaki. Kate, mabuti at gising ka na. Ito nga pala si Lucia, ang asawa ko, at si Dr. Liam naman to. Siya ang kukuha ng sample sa atin para sa DNA test na gagawin. Sabi ni Roger. Lumapit naman si Kate kay Roger at bumati sa mga pinakilala nito sa kanya. Magandang gabi po. Ako si Kate at sana matulungan niyo po ako sa pagkawala ng alaala ko. Sabi niya. Bukas pupunta tayo sa ospital para ma-check ka kung temporary lang ba ang pagkawala ng alaala mo o hindi na talaga ito babalik pa. Sabi ulit ni Roger. Tanging-tango lang ang sinagot ni Kate. Nagsimula na rin si Liam. Nakuna ng DNA sample sina Roger at Kate. Kanina pa pala ito naghihintay sa pagising ni Kate, kaya medyo nahiya si Kate. Matapos makuhanan ng DNA sample, ay umalis na rin si Liam dahil may aasikasuhin pa siyang ibang bagay. Sana nga'y maging positive ng resulta para naman maging masaya at kumpleto na tayo. Natutuwang sabi nga ni Lucia. Ngumiti lang ng tipid si Kate dahil hindi naman siya sanay na maging feeling close agad sa taong kakakita niya pa lang. Ramdam naman niya na mababait sina Roger at Lucia, pero mas mabuti na kung manahimik na lang siya muna. Ayaw niya na may masabi ito sa kanya lalo na't wala pang resulta ng DNA test. Ayaw niyang abusuhin ang kabaitan ng mga ito sa kanya. Dad, nasa playroom ang kambal. Pinababantayan ko na muna sila kay Ashley. Lumingon si Kate sa nagsalita at nagabot ang tingin nila ni Eric. Halata naman sa mata ni Eric ang pagkagulat nang nakita si Kate. Gusto niya itong lapitan agad at yakapin pero pinigilan niya ng husto ang sarili. Ikaw ba yung Kate na sinasabi ni Dad? Kamukha mo nga talaga ang asawa ko pero dinedanay mo naman dahil wala kang maalala. Seryosong sabi ni Eric. Hindi naman agad nakapagsalita si Kate dahil nakaramdam siya ng kakaibang kabog sa dibdib niya. Hindi naman siya kinakabahan at mas lalong hindi siya takot. Bumibilis ang tibok ng puso niya at parang may masakit sa nararamdaman niya. Teka, may nasabi ba akong mali? Bakit bigla ka nalang umiyak? Natatarantang tanong ni Eric. Kinapa naman kaagad ni Kate ang mukha niya at napagtanto na tumutulong nga ang luha niya kaya naman mabilis nga niya itong pinahiran gamit ang kamay. Ang mabuti pa, mag-usap na muna kayo. Sabi naman ni Roger, sakay nila si Lucia paalis sa sala para mabigyan ng pagkakataon sina Kate at Eric na mag-usap. Pasensya ka na. Hindi ko rin alam kung bakit biglang tumulo ng kusa ang luha ko. Wala talaga akong maalala eh. Paghingi naman ng tawad ni Kate.
Sigurado ka ba talaga sa sinasabi mo? O baka nagpapanggap ka lang para kaawaan ka namin? Hindi ba ka panipaniwala? Umupo naman si Eric sa may sofa at umupo rin si Kate sa katapat na sofa na inuupuan nito. Ako si Eric, ang daddy ng kambal. Sinabi na ni Dad sa akin lahat ng nangyari sa kambal. At nakausap ko na rin sila. Gaya ng nalalaman mo, asawa ako ng anak ni Dad na si Kate. Bigla siyang naglaho 4 years ago, tumaas sa edad na ikaw siya. Ilang araw lang din naman at lalabas ng resulta ng DNA test. Kung ikaw nga si Kate na asawa ko, ay mahihirapan akong kausapin ka dahil wala kang maalala. Mahabang sabi ni Eric. Huwag kang mag-alala, gagawin ko ang best ko na makaalala. Confident na sabi ni Kate. At paano kung bumalik nga? Ngumiti si Kate bago nagsalita. Naiintindihan ko ang sinasabi mo, Eric. Sisiguraduhin ko naman na makakaalala ako ng sapat. Kung ganun, hintayin na lang natin ang resulta ng DNA test bago tayo mag-usap ulit. Tanging sabi ni Eric saka tumayo at umalis sa harap ni Kate. Nagtataka naman si Kate sa inaasal nito dahil kung asawa niya ito ay dapat kanina pa siya niyakap nito. Sabi pa naman ng kambal na namiss daw siya ng daddy ng mga ito, pero bakit parang kabaliktaran ang nangyari? Napailing-iling na lang si Kate. Saka na lang siya mag-iisip pa kapag may resulta na nga ang DNA test. Ikaw pala ang Kate na sinasabi ni Dad. Sad nga ni Ashley. Napahinto naman sa pag-iispi si Kate nang may dumating namang babae na hindi niya kilala at umupo sa sofa sa harap niya. Kilala mo ko? Tanong ni Kate. I'm Ashley, stepsister ni Ate Kate. Ako rin ang kasalukuyang ina ng kambal at future wife ni Eric. Hindi ako kumbinsido na ikaw nga ang ate ko. 4 na taon na siyang nawala at idedeklara na namin siyang patay kaso nagpakita ka. Ano bang motibo mo? Kunot noong tanong ni Ashley. Napangiti ng bahagya si Kate. So ikaw pala yung Ashley na sinasabi ng mga bata. Masaya akong makilala ka. At depende yun sa result ng DNA test kung ako nga bang hinahanap nila o hindi. Napakunot noo si Ashley. Ano namang magagawa mo kung ikaw nga si Kate? Ayos lang kung hindi niya man ako tanggapin. Ang importante tanggap ako ng tunay kong ama at ng mga anak ko. Kung si Eric ang tinutukoy mo, wala naman akong balak na pumagitna sa love story niyo. Ang confident mo naman ata masyado. Wala pang ang resulta eh. Sad ni Ashley at dagdag pa nito. Huwag kang magmamayabang dahil kahit ikaw nga ang tunay na Kate, hindi na buo ang babalikan mong pamilya. Dahil sa akin na si Eric, hindi naman mapigilan ni Kate ang sarili na matawa sa sinasabi ni Ashley. May kakaiba siyang nararamdaman na hindi maganda sa babaeng ito. At anuman iyon, ay talagang aalamin niya. Tinawag na silang lahat ni Roger dahil handa na ang hapunan at sabay-sabay na silang kakain lahat. Masayang-masaya naman ang kambal na muli nilang nakasama sa kapagkainan ang mommy nila. Si Roger naman at Eric ay taimtim lang na pinagmamasdan si Kate na kumain. Kitang-kita nila na katulad si Kate kumain sa Kate na matagal na nilang hinahanap. Matapos kumain ay nag-request naman ang kambal na si Kate na ang magpatulog sa kanila. Hindi naman tumanggi si Kate doon. Hinayaan na lang din ni Eric na masunod ang kagustuhan ng mga anak dahil naiintindihan niya ang matagal ng pangungulila ng mga ito sa mommy. Kapag nagising kami bukas ay nandito ka pa rin po ba, mommy? Tanong ni Ella habang inaayos ni Kate ang kumot ng kambal na magkatabi lang natulog sa isang kama. Oo, nandito pa ako bukas. May ngiti namang sagot ni Kate. Huwag ka na pong umalis, mommy, sabi ni Cindy. Huwag kayong mag-alala, hindi pa ako aalis. At habang nandito ako ay gagawin natin ang lahat ng gusto niyo, okay? Masaya naman na tumango ang kambal at ipinikit na ang mga mata. Pinatay na rin ni Kate ang ilaw sa kwarto at lumabas saka tinungo ang kusina. Hindi pa kasi siya inaantok dahil nasanay siya nagising kapag gabi.
Magtitimpla na lang siya ng gatas at baka sakaling antukin siya. Nadatnan niya naman si Eric sa kusina na nagkakape pero hindi niya ito pinansin dahil may ginagawa ito sa laptop nito. Maingat lang siyang nagtimpla ng gatas na maiinom. Mukhang gustong-gusto ka ng mga bata. Magiging masakit sa kanila kapag hindi pala ikaw ang hinahanap nilang mommy. Biglang sabi ni Eric. Oo nga eh. Well, pwede mo naman akong i-hire bilang yaya nila. Kung hindi nga ako ang Kate na hinahanap nyo. Pabiro namang sabi ni Kate. Sa tingin mo, ikaw nga ang Kate na hinahanap namin? Tanong ni Eric. Napatingin naman si Kate sa kanya at nakitang nakatingin kay Kate kaya nag-abot ang tingin nila. Hindi ko alam. Kung ano man magiging resulta ay tatanggapin ko yon ng buo. Sagot naman ni Kate saka ininom ang gatas na tinimpla niya. Ibinalik naman ni Eric ang tingin niya sa laptop niya at nagpatuloy sa ginagawa na hindi na nagsalita. Matapos maitabi ang ginamit na baso ni Kate, ay bumalik na rin siya sa kwarto niya at pinilit ang sarili na makatulong. Nagbasa siya ng libro na nakita niya sa may drawer hanggang sa tuluyan na rin siyang tinamaan ng antok at natulog na. Kinabukasan, maagang nagising si Kate. Hinanap niya ang kambal pero wala ang mga ito sa bahay dahil pinasyal daw ni Roger at Lucia. Magsabi ka lang kung may kailangan ka. Nangako rin pala ako sa mga bata na ipapasyal natin sila mamaya sa perya. Sabi ni Eric sa umupo sa mesa. Nagluto ng agahan si Kate dahil naka-leave daw ang kasambahay. Sanay naman siya sa gawaing bahay kaya nabubuhay siya kahit mag-isa lang siya. Wala na bang iba? Ito lang niluto mo? Tanong naman ni Ashley na tumabi kay Eric. Maaga pa pero nakakunat ang noon ito. Kaya ko ng sarili ko, maglilibot na lang ako. Baka sakaling may maalala ko rito. At Ashley, kung naghahanap ka pa ng ibang pagkain marami naman sa refrigerator. Magluto ka para sa sarili mo. Matapang na sabi naman ni Kate at tumupo na nga matapos maihain ang mga niluto niya. Naumpisan mo na rin kasi magluto kaya lutuan mo na ako. Sabi ni Ashley. Hindi mo ko utusan. Sagot naman ni Kate. Dapat matuto ka rin na magluto, Ashley. Hindi sa lahat ng panahon ay may mananatiling kasambahay. Sabi naman ni Eric. Sige, magpapaturo na ako mula ngayon para may pagluto ko rin kayo ng mga anak mo. May ngiti namang sabi ni Ashley at kumain na rin. Hindi naman pinansin ni Kate ang paghaharot ni Ashley kay Eric dahil wala siyang pakialam at hindi naman kumpirmado na asawa talaga siya ni Eric. Kahit ganoon ay naiinis pa rin siya sa inaasta nito at sa pagiging maarte nito. Matapos kumain ay si Kate na rin ang nagligpit. Umalis naman sina Eric at Ashley kaya naiwan siya sa bahay na mag-isa. Nagsimula naman siyang libutin ang mga iba't ibang sulok ng bahay. Marami siyang nakitang magpamilyar sa kanya pero wala siyang maalala. Nakita niya rin ang photo album ng pamilya nila kung saan naroon ang kabataan niyang picture hanggang sa kasalukuyan. Nagkaita rin niya ang isang babae na kasama niya at ni Roger na siyang ina ni Kate. Sa mga nakita niya ay may parte sa kanya na hinihiling na sana ay siya nga si Kate na hinahanap ni na Roger. Mabilis na lumipas ang mga oras, umuwi naman sina Roger at ang kambal. Niyaya agad siya ni Roger na pumunta sa isang hospital para magpa-check up at hindi naman siya tumanggi roon. May temporary amnesia nga siya pero sigurado ako na babalik ang alaala niya. Kailangan lang talaga niyang ma-expose sa mga bagay na maaaring makapagpaalala sa kanya. Sabi ng doktor. Maraming salamat, Dok. Tatandaan po namin ang bilin mo. Pagpapasalamat naman ni Roger. Pagkatapos nila sa ospital, ay nagdesisyon naman sila na sa labas na kumain para kahit papaano ay masolo siya ni Roger. Matagal na rin kasi niyang hindi nakakasama ang anak. 2 araw na lang at lalabas na ang resulta ng DNA test. Sigurado talaga ako na positibong magiging resulta. Alam ko na anak kita, dugo kita.
May ngiting sabi ni Roger matapos maka-order ng pagkain sa isang mamahaling restaurant na malapit lang sa ospital. May ideya po ba kayo kung bakit ako nawala? Baka kasi may masabi kayo at may maalala ko, sabi naman ni Kate. Wala akong ideya kung bakit bigla kang naglaho. Ang alam ko lang ay may galit ka sa akin noon dahil sa pag-aasawa ko muli. Pero noong bumalik ka, nagkausap naman tayo at nagkaintindihan. Tumangutango naman si Kate. Hayaan niyo po, kapag positibo nga na ako ang hinahanap ninyo, gagawin kong lahat ng paraan para makaalala ko. Ngumiti naman si Roger. Nang ma-serve ang pagkain, ay nagkwento si Roger tungkol sa anak niya. Sinabi niya lahat kay Kate at lahat ng sinabi ni Roger, gaya ng mga paborito, at ayaw ng anak niya ay nagtugma sa gusto at hindi gusto ni Kate. Nag-usap lang sila hanggang sa pagkatapos nilang kumain ay umuwi rin sila. Sumapit ang gabi at gaya ng pangako ni Eric sa kambal na mamasyal ay naghanda na sila. Sasama ba si Ashley? Mukhang magiging awkward sa akin yun. Ayokong pumunta kung sasama siya. Sabi ni Kate kay Eric. Nasa sala sila at hinihintay ang kambal. Hindi siya sasama, kinausap ko na siya. Yun rin naman ang request ng mga bata. Sabi naman ni Eric. Gusto ko talagang sumama eh. Hindi ba talaga pwede? Singit pa rin ni Ashley. Bakit naging masama ba ako sa'yo all this time, Ashley? Don't worry, hindi ko naman kakainin nang buhay si Eric. Bonding namin to ng mga bata. Sad naman ni Kate. Really? Huwag ka muna masyadong magpakamami sa kanila dahil wala pa namang resulta. Sad nga ni Ashley. Wala pa nga kaya bakit ka parang natitrigger? Palabang sad naman ni Kate. Masayang masaya ang mga ito na muling makasama ang mommy nila sa pamamasyal. Nagpaalam na rin si Eric at ang kambal kina Roger na aalis na. Masama naman ang tingin ni Ashley habang nakatingin sa papaalis na si Kate. Napansin iyon ni Kate, pero isinawalang bahala na lang niya iyon. Ayaw niya ng gulo, pero magiging magulo talaga ang lahat kapag siya nga ang tunay na mommy ng kambal. Ang tahimik mo yata. Ayaw mo ba nakasama ako? Hindi ka komportable? Tanong ni Eric na nagmamaneho. Nasa front seat naman si Kate at ang kambal ay nasa back seat. Wala naman, ayos lang sa akin ang presensya ko. Pinagdududahan ko lang si Ashley, sabi naman ni Kate. Si Ashley? Bakit may ginawa ba siyang masama? Tanong ni Eric. Napangiti naman si Kate. Hindi ko alam eh. Wala akong maalala pero may kutob ako. Katahimikan ang namayani sa pagitan nila ng ilang minuto. Simula nung mawala ang asawa ko ay nanatili siya sa tabi ko sa mga bata. Seryosong sabi ni Eric. Huwag ka mag-alala. Kung ako nga ang mommy ng mga bata, magiging mommy niya ako. Pero hahayaan kita sa gusto mo. Kung gusto mo si Ashley, pabulong namang sabi ni Kate. Saka itinuon ang tingin sa labas ng bintana. Gusto niyang bawiin ang mga sinabi niya. Sa mga sinabi niya kasi, ay sinira na niya ang pamilya nila kung siya nga ang hinahanap ng mga ito. Paano niya mahahayaan na magmahal ng iba? Ang asawa niya. Kahit wala siyang maalala ay hindi pa rin yun maganda, lalo na't may mga anak sila na umaasa na magiging buo at masaya ang pamilya nila. Wala nang nagsalita sa kanila hanggang sa narating din nila ang perya kung saan may maraming rides at palaro. Wow, ang ganda dito, Daddy! Doon po tayo sa Ferris wheel! Sad nga ng kambal. Sinunod nila ang gusto ng kambal at kalaunan ay nag-enjoy din pareho, sina Kate at Eric. Tuwang-tuwa sila na makitang masaya ang kambal sa pamamasyal nila sa perya. Mabilis na lumipas ang mga oras hanggang sa natapos din ang pamamasyal nila at dahil sa pagod ay nakatulog ang kambal. Karga ni Eric si Cindy at karga naman ni Kate si Ella papunta sa nakapark na kotse ni Eric. Uuwi na sila dahil lumalalim na rin ang gabi. Mukhang nag-enjoy talaga sila ng husto. Salamat dahil pinagbigyan mo ang gusto nila kahit wala pang resulta ng DNA test. Pagpapasalamat ni Eric.
Ayos lang. Matatanggihan ko ba sila? Ang cute-cute ka na ng mga bata. Naalala naman ni Kate biglang sinabi ng kambal sa kanya tungkol kay Ashley. May problema ba? Biglang tanong ni Eric nang makapasok siya sa front seat. Sinigurado naman nila na maayos ang posisyon ng kambal sa likod. Nagmaneho na rin si Eric ng dahan-dahan. Wala, wag mo akong intindihin. Tanging sabi naman ni Kate. Hindi na rin nagsalita pa si Eric at tahimik lang ang buong biyahe nila hanggang sa makauwi rin sila sa bahay. Kinarga ulit nila ang mga anak papunta sa kwarto ng mga ito. Matapos maihiga ang kambal sa higaan, ay hindi naman sinasadya na naitulak ni Eric si Kate. Pero agad din naman niya itong nahawakan sa bewang bago tuluyang bumagsak. Napakurap ng ilang beses si Kate, nang ilang pulgad na lang ang lapit ng mukha nila ni Eric. Matapos ang ilang sandali, ay walang pagdadalawang isip na hinila ni Kate ang kwelyuhan ni Eric at hinalikan sa labi. Gusto lang niya kasing subukan kung may maaalala ba siya. Matapos ang ilang sandali, ay naitulak din ni Kate si Eric nang makaramdam ng pagsakit ng ulo. Napahawak siya sa ulo niya dahil sa sobrang sakit at unti-unting may namumuong imahe sa isip niya pero hindi ito malinaw. Anong nangyayari? Ayos ka lang ba? Kinakabahang tanong ni Eric. Matapos ang ilang minuto ay kumalma rin si Kate. Hinabol niya ang hininga niya at patuloy ang paglakas ng tibok ng puso niya. Malapit na akong makaalala. May mga imahe akong nakikita pero hindi pa malinaw. Agad na sabi ni Colette. Talaga? Dahil lang sa paghalik mo sa akin? Unti-unting bumabalik ang alaala mo? Medyo nagugulahang tanong ni Eric. Halik? Naghalikan kayo? Biglang tanong ni Ashley. Sabay na napalingon sina Eric at Kate sa may pinto at nakita roon si Ashley. Mabilis naman na lumabas si Kate sa kwarto ng mga bata habang nakasunod din si Eric sa kanya dahil baka magising ang mga ito. Ashley, hindi sinasadya yun kaya hayaan mo na, sabi na nga lamang ni Eric. Hayaan? Hindi mo nga ako hinalikan eh, tapos mangyayari yun? Pagtataray niya. Tumigil ka nga Ashley. Ano bang pinuputok ng butsi mo? Naiirita na talaga ako sa pag-uugali mo ah. Tsaka, ano bang karapatan mo ha? May diin namang tanong ni Kate. Halata naman sa mukha ni Ashley ang pagkagulat at hindi agad ito nakapagsalita. At sino ka para pagbintangan ako? Saan mo naman nakukuha yung mga sinasabi mo? Tumawa naman ng mahina si Kate sa katiningnan ng masama si Ashley bago tumalikod at tinungo ang kwarto niya sa kanilak iyon. Humiga siya sa malambot na kama at napatingin sa kisame. Sigurado na siya ngayon na siya nga ang hinahanap ni na Eric dahil kanina ay may naalala na siya at kasama sa naalala niya ang mukha ni Eric. May naalala rin siyang mga nagkakatuwa ang dalawang bata na maliliit pa at hindi niya makita ng malinaw ang mukha ng mga ito pero pamilyar na pamilyar sa kanya ang mga boses ng mga bata. Dahil sa malalim na pag-iisip ay hindi na rin namalayan ni Kate ang sarili at tuluyan ng nakatulog. Kinabukasan, late na nang magising si Kate at wala ring gumising sa kanya. Pababa siya ng hagdan at tutungo na sana sa kusina nang makarinig siya ng inga na mula sa swimming pool na nasa gilid ng bahay at nakita ang kambal. Nanlaki ang mata niya nang makita na pinapalo ni Ashley si Cindy. Ang kukulit niyong mga bata kayo? Makinig kayo sa akin dahil ako ang nakakatanda dito at sa akin kayo binili ng daddy niyo. Naintindihan niyo ba yon? Pasigaw nga na sabi ni Ashley. Mabilis naman na tumakbo si Kate papunta sa kambal at hinila si Cindy palayo kay Ashley. Napayakap naman ang bata sa bewang ni Kate habang umiiyak. Si Ella naman ay takot na nagtago sa likod ni Kate. Ano ba sa tingin mong ginagawa mo? Madadaan naman sila sa tamang usapan eh, hindi sa ganyan. May diin na sabi ni Kate. At sino ka para pagsalitaan ako ng ganyan? Dinidisiplina ko lang sila para matuto sila at hindi lahat ng gusto nila nakukuha nila.
Sinabihan ka ba ni Eric na paluin sila kapag makukulit sila, ha? Tanong pa nga ni Kate. Mommy, gusto lang naman po namin na mag-swimming pero ayaw niya pong pumayag eh. Nagalit po siya kaagad. Akong magbabantay sa kanila kapag wala si Eric. Pagbabanta na nga lamang ni Kate. Tumalikod naman si Kate at hahakbang na sana paalis nang makaramdam siya ng pagsabunot mula sa likuran niya. Walang iya ka? Ang kapal na mukha mo para pagsabihan ako. Sino ka pa sa inaakala mo? Ano bang pinagmamalaki mo? Pasigaw na sabi ni Ashley. Napahawak naman si Kate, dakamay ni Ashley, dahil malakas na ang pagkakahila nito sa buhok niya. Pilit naman na inawat ng kambal si Ashley at pinalayo kay Kate, pero hindi ito natinag. Matapos ang ilang sandali, ay tinulak ni Ashley si Ella papunta sa pool. Malakas naman na itinulak din ni Kate si Ashley papalayo sa kanya sa kasumulong sa swimming pool kung nasaan si Ella. Muntik na itong malunod, mabuti na lang at naligtas agad ito ni Kate at dinala sa gilid ng pool. Tinulungan naman ni Cindy ang kapatid. Umahon agad si Kate nang bigla siyang kinabahan. Hindi niya maipaliwanag ang nadarama at bigla na namang sumakit ang ulo niya. Napapikit siya sa sakit at may mga imahe na naman siyang naaalala na hindi malinaw. Mommy, ayos ka lang po ba? Isusumbong kita kay Daddy. Sigaw nga ng kambal na sina Ella at Kate. Sige, subukan niyong magsumbong, kundi mapapahamak kayo. Pagbabanta naman ni Ashley. Tumigil ka na sa pagbabanta mo, Ashley. Tigilan mo ng mga bata. Matutrauma sila dahil sa'yo. Sambit naman ni Kate. Ikaw ang tumigil, Kate. Umalis ka na sa buhay namin. Hindi ka namin kailangan dito. Sigaw ni Ashley. Ramdam na ramdam ni Kate ang galit at puot ni Ashley. Wala akong ginagawang masama, kaya bakit ka ba galit na galit sa akin? Maliban na lang kung may galit ka noon pa man. Sad nga ni Kate. Ano namang pakialam mo kung may galit nga ako sa asawa niya? Wala ka ng pakialam doon. Sagot naman ni Ashley. Tumayo naman si Kate mula sa pagkakaupo at hinawakan sa kamay ang kambal, saka lumayo kay Ashley. Siniguro niya na hindi na mauulit ang nangyari kanina na pagsabunot. Hindi rin naman sununod si Ashley sa kanila at nakatingin lang habang papasok sila ng bahay. Tumahan na kayo, okay? Hayaan niyo na ako. Sasabihin ko sa daddy niyo at sisiguraduhin ko na magiging okay din ang lahat. Sabi ni Kate habang sinusuri ang kambal. Kung may galos ba ang mga ito o nasaktan. Nakahinga naman ng maluwag si Kate nang makita ayos na ayos lang ang kambal. Opo, Mommy, wag niyo po kaming iwan kay Tita Ashley. Natatakot po kasi kami sa kanya eh. Naluluhan na sabi pa ni Cindy. Pinatahan naman ni Kate ang kambal at saka binihisan na rin. Nagdesisyon siya na lutuan na lang muna ang mga ito ng dessert saka makipaglaro sa kanila hanggang sa dumating si Eric. Sumapit naman ang tanghalian at umuwi rin si Eric. Kasabay nitong umuwi sina Roger at Lucia na may malaking ngiti sa labi. Nasaan ang mga bata? May good news kami. Masayang sabi ni Eric. Anong good news? Tanong naman ni Kate. Lumabas ang resulta ng DNA test. At ikaw nga talaga ang hinahanap namin. Masaya kami sa pagbabalik mo, anak. Gagawin natin ang lahat para bumalik ang alaala mo. Sabi naman ni Roger. Ang kanyang ama at mahigpit siyang niyakap. Napatingin naman si Kate kay Lucia at nakitang nakangiti ito sa kanya. Mabait ito at mukhang walang ideya sa pagiging maldita ng anak nito. Masaya rin si Kate sa narinig niya. At ngayong lumabas na, ang totoo ay gagampanan na niya ang dapat niyang gampanan. Nasa playroom sila. Kukuhanan ko lang sila ng maiinom at sakto na dumating kayo. Sabi ni Kate at kumawala sa pagkakayakap kay Roger. Sige, tawagin mo na sila. May dala rin akong pagkain para sa tanghalian. Siguradong matutuwa ang mga yon kapag nalaman nila ang magandang balita. Natutuwang sabi nga ni Roger.
Binalita nga nila sa kambal ang katotohanan na si Kate nga ang nawawala nilang mommy. Masayang masaya ang dalawa dahil hindi sila nagkamali sa desisyon na ginawa nila noon. At kahit galit pa, si Eric sa pagtakas ng kambal sa gitna ng gabi ay pinalampas na lang din niya iyon at kakalimutan. Masayang nagsalo-alo ng tanghalian ng lahat maliban lang sa isa na damang-damang ni Kate ang masamang titig mula kay Ashley. Matapos kumain ay pinasyal ulit ni na Roger at Lucia ang mga bata habang si Kate naman ay hiniling si Eric na makausap. May problema ba? May nangyari ba? Tanong ni Eric na sa sala sila at nakaupo na magkaharap sa sofa. Oo nga Ate Kate, may problema ba? Biglang sulpot na sabi naman ni Ashley. Tumayo naman kaagad si Kate. Gusto ko sanang makausap kita ng mag-isa lang. Seryosong sabi niya kay Eric. Ano yun, may problema ba? Nag-away ba kayo? Pangungulit ni Eric. Baka yung gusto niyang sabihin ay tungkol sa nangyari kanina na hindi namin pagkakaintindihan. Dinidisiplina ko kasi ang kambal dahil sa kakulitan nila. Inaway niya ako. Pa-victim pa na sabi ni Ashley. Hindi naman makapaniwala si Kate sa pagpapanggap at pagiging bait-baitan ni Ashley. Tapos, magiging pa-victim ka ba? May karapatan ako na pigilan ka dahil sinasaktan mo sila. Tsaka, hindi mo ba alam na nagsasabi sila sa akin? At wag mo akong tatawagin na ate? Nakakasuka ang pag-uugali mo. May diin na sabi ni Kate. Anong ginagawa ko ate? Ganyan na ba ako kasama sa paningin mo? Hindi mo ba maalala? Magkasundo tayo nung huli tayong magkita. Sad pa nga kunwari ni Ashley. Bigla namang kinalabutan si Kate sa sinabi ni Ashley. Paulit-ulit ang huling mga salita sa isip niya hanggang sa naramdaman na naman niya ang pagsakit ng ulo niya. Mabilis naman na lumapit sa kanya si Eric na may pag-aalala sa mukha. Kate, ayos ka lang ba? Bumabalik na naman ba ang alaala mo? Dadalhin ka ba sa ospital? May pagkatarantang tanong ni Eric. Hindi naman sumagot si Kate at nakahawak lang sa ulo niya. Hindi na rin nagdalawang isip pa si Eric at mabilis na kinarga na parang bagong kasal si Kate. Agad siyang lumabas at tinungo ang kotse, sakay sinakay roon si Kate. Hindi naman nakasunod agad si Ashley at naiwan sa bahay dahil sa gulat. Halo-halo ang nararamdaman niya. Gulat, kaba, pagkadismaya, naguguluhan, at galit. Dahil sa sinabi ni Eric na bumabalik na ang alaala ni Kate. Hindi pwedeng bumalik ang alaala niya. Paulit-ulit na bulang ni Ashley habang kagat-kagat ang kuko niya sa mga daliri. Sa kabilang banda, inasikaso rin ng mga nurse at doktor si Kate nang madala siya ni Eric sa hospital. Kinakabahan si Eric sa nangyayari kay Kate pero pinatatag niya pa rin ang sarili at tinawagan si Roger para sabihin rito ang nangyari. Hindi rin naman nagtagal ay naging stable din ang kalagayan ni Kate. Pansamantala muna siyang pinagpahinga sa isang kwarto dahil oobserbahan pa siya ng doktor. Kate, kamusta ang pakiramdam mo? May kailangan ka ba? Sabihin mo lang. Sabi ni Eric na nasa tabi ng hospital bed na hinihigaan ni Kate. Nakatulala si Kate at hindi nagsalita. Nakatingin lang ito sa pader ng kwarto at parang may malalim na iniisip. Napabuntong hininga si Eric nang hindi sumagot sa tanong niya si Kate. Kaya umupo na lang siya sa may upuan na nasa tabi lang din ng kama ni Kate. Makalipas ang ilang sandali ay bumukas naman ang pinto ng kwarto. Nakita ni Eric na bumaba sa kama si Kate. Unang pumasok sa kwarto si Roger at nakasunod sa kanya si Ashley. Mabilis na naglakad si Kate palapit kay Ashley at binigyan ito ng isang malutong na magkabilang sampal sa pisngi. Gulat na gulat ang lahat at agad na hinila ni Eric palayo si Kate kay Ashley. Pumasok si Lucia
kasama ang kambal. Pero agad silang pinalabas muna ni Roger, saka sinara ang pinto. Hindi naman makapagsalita si Ashley dahil sa gulat at sakit ng pagkakasampal ni Kate. Kate, ano nangyayari? Bakit mo sinampal ang kapatid mo? Tanong ni Roger. Ang ama nila. Kapatid? Wala akong kapatid, Dad. Nag-iisa lang ako na anak nyo at ni Mom. At kung bibigyan nyo lang din naman ako ng kapatid, mamamatay tao pa talaga? Galit na sambit ni Kate. Nanlaki naman ang mga mata ni Ashley sa mga sinabi ni Kate. Walang hiya ka? Ang kapal na mukha mo para lapitan ang pamilya ko sa kabila ng pagtulak mo sa akin sa bangin. Walang kwenta kang tao. Pagsigaw na sabi ni Kate. Demonyita ka. Anong sinasabi mo? Bumalik na ba ang alaala mo? Tanong naman ni Eric. Tama, bumalik na nga lahat ng alaala ko at naaalala ko kung paano ako dinala sa liblib na lugar at kung paano ko tangayin ang dagat. Totoo ba ang sinasabi ni Ashley? Seryosong tanong ni Roger. Hindi, huwag kayong maniwala sa kanya, Dad. Gumagawa lang siya ng paraan para mailayo kayo sa akin. Natatarantang sabi naman ni Ashley. Please, paniwalaan niyo ko. Sigaw pa nga niya. Napangiti ng bahagya si Kate at sarcastic. Nababaliw ka na. May saltik ka sa utak. Hindi na pangtawang ginagawa mo. Paano na lang kung natuluyan ako dati? Maaati mo ba talaga yun, Ashley? Hindi naman ako bumalik kay Dad para agawin sa iyong lahat dahil umpisa pa lang. Hindi mo naman siya tunay na ama. Mabilis namang lumod si Ashley at napahagulgol sa iyak dahil alam niyang wala naman siyang takas ngayon. I'm sorry, Kate. Patawarin niyo sana ako. Hindi ko naman talaga sinasadyang ginawa ko eh. Nadala lang ako ng emosyon ko. Patawarin niyo na ako. Umiiyak pa na sabi niya. Hindi mo alam kung gaano kasakit. Sa hindi lang sa akin, kundi sa buong pamilya ko ang ginawa mo. Umalis ka sa harap ko at wag ka nang magpapakita sa akin. Galit na sabi ni Kate. Sabay, tumulo ang mga luha niya. Patuloy naman ang paghingi ng tawad ni Ashley, pero ayaw na ni Kate na makausap pa ito. Inilabas na rin ni Roger, kasama si Eric, si Ashley. Nang maiwan mag-isa si Kate sa kwarto, ay hindi niya na napigilan ang sarili na mapaiyak ng husto. Ang daming nangyari, ang daming nagbago, at ang dami ng mapait niyang pinagdaan noong mawalay siya sa pamilya niya, lalo na sa mga anak niya. Sobrang sakit nang nararamdaman niya ngayon na naiwan niya ng matagal na panahon ang pamilya niya. Mommy, huwag ka na pong umiyak. Naghintay naman kami ni Ella sa pagbabalik mo eh. Oo nga po, Mami, huwag ka na pong umiyak. Mahal na mahal ka po namin ni Ate Cindy. Magkasunod na sad ng kambal at niyakap ito. Patawad mga anak. Pangako babawi si Mommy at wala nang makakapagpahiwalay pa sa atin. Bumukas ulit ang pinto at pumasok naman si Eric. Huli na ba, Eric? Sana mapatawad mo ako sa nangyari. Hindi ko talaga alam ang nangyari. Pasensya na sa pagkukulang ko, sana mapatawad niyo ako. Lumapit si Eric sa kanya at niyakap siya. Muntik nang maging huli na ang lahat, Kate. Hindi kita sinisisi at patawarin mo rin sana ako dahil nagalit ako sa iyo noon. Sa biglang paglaho mo, akala ko napagod ka sa amin. Hindi ko alam na nagdusa ka rin kagaya namin. Nagpapasalamat ako ng husto dahil lumaban ka. Hanggang ngayon, salamat dahil bumalik ka ulit. Tinupad mo ang pinangako mo noon na babalik ka kapag naghintay kami sa'yo. Naluluhang bulong ni Eric. Mas naiyak naman si Kate sa sinabi ni Eric. At napagtanto niya na nawala nga noon ang alaala niya. Pero ang pagmamahal niya sa pamilya niya ay nanatili pa rin, lalo na kay Eric. Na-discharge rin si Kate sa hospital at nakauwi sa bahay ng dad niya. Hindi niya na rin nakita si Ashley at ang mom nito na si Lucia. Sabi ng dad niya ay dinala si Ashley sa States dahil may sakit pala ito mentally at sinamahan ito ng mom niya. Hindi naman kumontra si Kate roon
At humingi rin ng personal na kapatawaran si Lucia dahil sa ginawa ng anak niya na wala siyang kaalam-alam. Hindi naman yon naging rason para pumagitna si Kate sa pagmamahalan ng dad niya at kay Lucia. Ang sa kanya lang ay huwag na niyang makita pa si Ashley at sana ay hindi na rin nito lapitan ang pamilya niya. Nangako naman ang dad niya na mananatili sa States si Ashley at hindi na nila ito pababalikin pa sa bansa. Uuwi na kayo sa syudad? Iiwan niya na naman ako? May lungkot, wari na tanong ni Roger. Ayaw niya naman kasing sumama, Dad. Saka pupunta kami dito every weekends. Pwede rin kayong dumalaw sa amin kapag hindi kayo busy, okay? May ngiting sabi ni Kate. Oo na, medyo nagtatampo lang talaga ako. Sige na, umalis na kayo para hindi kayo magabihan. Sad naman ni Roger nang nakangiti. Nagpaalam na rin sina Eric at Kate. Saka umalis. Malapit na ang pasukan. Ilang linggo na lang sulitin natin ang mga araw na magbabakasyon. Ngiting sabi ni Eric. Sige po dati, gusto ko yan. Kami pong mamimili ng lugar. Excited na sabi naman nila Cindy at Ella. Kahit hindi bakasyon, mamamasyal tayo sa lugar na mga gusto niyong puntahan. Sabi naman ni Kate. Nagyehey naman ang kambal at tuwang-tuwa sa sinabi ng mommy at daddy nila. Nakangiti naman pareho sina Kate at Eric. Hinawakan ni Eric ang kamay ni Kate na siyang mas nagpangiti kay Kate. Mahal na mahal ko kayo, Kate. Mahal na mahal kita. Walang nagbago. Sabi ni Eric. Ito ang mga salitang noon niya pa gustong sabihin kay Kate noong bumalik ito. Nagalit at nagtampo man siya sa biglang paglaho nito, pero nawala lahat ng pag-aalinlangan at sakit na naramdaman nang makita muli si Kate na siyang kulang sa buhay niya. Ngayon na bumalik ito ay napuno at nakumpleto na ulit si Eric. Lumimot man ako pero wala ring nagbago, Eric. Mahal na mahal pa rin kita hanggang ngayon at magpakailanman. Puno ng pagmamahal namang sabi ni Kate. Masaya silang magpapamilya na muling nagkasama. Walang kalagyan ng tuwa na nararamdaman nila. Alam ni Kate na hindi pa tapos ang pagsubok na kakaharapin ng pamilya niya. Pero sa pagkakataong ito ay gagawin niya naman, lahat ng makakaya niya na manatili sa tabi ng mga ito. Dahil anuman ang pagsubok na dumating, ay talagang makakayanan nila kapag magkasama sila at buo. Ang puso ay may kakayahang magdala ng mga damdaming hindi laging abot ng isip. Maaaring makalimutan ng isip ang mga detalye at alaala ng nakaraan. Ngunit ang puso, sa kabila ng paglipas ng panahon, ay tila may sariling paraan ng pag-alala. Ang mga damdaming minsan nang naramdaman, pag-ibig, pighati, saya, ay mananatiling nakaukit sa puso. Kahit hindi na malinaw sa isip ang dahilan o pangyayari. Ito'y patunay na may mga bagay na hindi kayang burahin ng panahon o paglimot. Ang puso, sa kabila ng lahat, ay patuloy na kumakapit sa mga damdaming mahalaga sa atin. Kahit na ang isip ay sumuko na sa pag-alala. Lumipas man ang maraming panahon, ang isip man ay nakakalimot pero ang puso ay palaging nakakaalala. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Kate at Eric. Maraming salamat po sa lahat ng walang sawang sumusubaybay at shoutout po sa mga sumusunod. Not Green Fox, Carmelita Mendoza, Marilyn Babula, Berry, Liliano Bebe, Presbyteros Rose, Medel Talon, Jane, Lani Pardillo, Marlene Kayanan, Leonisa Azotes, D. Marie Ramos, Araceli, Lilio Saria, Miras Channel, Raquel Epe, Gina Trutor, Jane, Hartley, Sunshine Sotalbo, Maricel Cabigon, Merlin Baroza, Gina Marayo, Merlin Rodel Obejero, Hans, Cecilia Comoda, Tahani Vlog, Merlin, Kuya Atok, Maria Merly Brogada, Marilu Kabantak,
Filipina, Eileen, Mercedita San Jose, Lovina Galang, Lilian, Teresita de Jesus, Monina Aviles, Yula Pedrona, Romana Gorospe, Rosemary Vasquez, Marley Lazaraga, Leonisa Azotes, Jocelyn Tancinco, Estelita Mahia, Ding Lege, Marisa de los Reyes Arroyo, Leia Paul Vinar, Steve the Music, Rain, Presbyteros Rose, Ostonalito, Alexa Ani, Matea Estrella, Agustina, Onaba Cogin, Jessica Vargas, Celine, Merlilyn Baroza, Annie Hoson, Elimana Lili, Mercy Villantes, Eli Evangelista Anderson, Eli Bitasolo of Italy, Ann Mariano, Fredelisa de Guzman, Carmencita Falcon, Merlin Bravo, Cecilia Ramos, Evangeline Zamora, Edralina Gatchoan, Marites Nitura, Agustina Niceto, Marian, Ann Aliflor, Lily Roda Barcial, Alma Ebdao, Minda Tandok, Flores, Melinda Sano, Thelma Mora, Juliet Panlilio, Edna, Elvie, Delia, Fenavares, Sally Lariano, London Villas, Danica Selga, Lani Pardillo, Teresita Schmid, Charlie, Nora Bells Evans, Roger, Lloyd Salon, Bella, Nelly Ortiz, Mary Rose Carillo Jesusa, Enday Samante, Enday Lebra, Yolanda Tejida, Honey Villasenor, Tessie, Marichan, Ann Mariano, Wilma Guzman, Gabrielio, Liu, Maria Rica Natividad, Melanie Juan, Anita Hernando, Teresita Arevalo, Raquel Magno, Carmencita Falcon, Flordette, Nat Greenfax, Luz Templo Nuevo, Teresita Schmid, Flor Cabrera, Virginia Salazar, Luz Templo Nuevo, Leia, Madeline Tagle, Wilma Villafuerte, Isaac Ablon, Menchita de Belen, Federico, Mercy Edrosolo, Fe, Adamson Machas, Quinshano Ebas, Eli Ramirez Elizabeth Gilas, Arem Ruhi, Julius Edna Romero, Charlie Angelina Samia, Emma Gadiano, Rosemary Vasquez, Lisa, Estelita Mahia, Elvi Candontol, Corazon Danke of University of Eastern Philippines University, Teresita, Neil Bacolor, Evangeline Zamora, Charlie Jane Clemente, Susan Upaga, Susan Rodrigo, Fred Deliza de Guzman, Juby Hernandez, Helen Murillo, Edarlina Fahil, Rosie, Juliet Kaday, Kuya Atok, Betty Losnong, Crescen, Susana, Tessie Rumbawa, Lovina Galang, Aida Jurado, Emily Kinlog, Mirna Hamero, Liz Berito, Gabrielio, Juan Spotify, Imelda Fortes of Columbus City, Larry Malapaya, Dance, Remy's Life Official, Ellie Evangelist Anderson, Choi, Ri, Jasmine Baya, Jerowina Aquino, Emeguba, Marilyn Babula, Shane Villarmino, Beth Sardina, Gabriel, Nino Regidor, Mel Abrogar, Rosemary Vasquez at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po. Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbeth Anaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Res Cavilla Havana, Precious, Lilian Nobebe, Eli Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito,
Ding, Lege, Alexa, Gomez, Jomira Bueno, Amy, Fenovares, Irma Emma, Lali, Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Anali Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes, Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Wenoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.